Bilanggo si Mister, laya si Mrs. Isang pagmamahalang araw-araw pinaghihiwalay ng bilangguan. Gayunpaman, kahit nasa kulungan, malaya nilang naipapahayag ang kanilang pagmamahalan. Ang pag-ibig daw, dumarating sa mga pagkakataong hindi inaasahan. Kung minsan, natatagpuan kahit pa sa loob ng bilangguan. Dito sa kanilang mundo, malaya silang umibig at magmahal. Sa Manila City Jail o Old Bilibid Prison, nakilala ko sina Aurelius at Rosalie de la Cruz, mag-asawa. Si Aurelius alias Epang, 33 taong gulang at nakulong sa kasong rape noong 2004. Ang kabiyak naman niyang si Rosalie de la Cruz ay 34 na taong gulang at ngayoy kabuanan. Ang kanilang pag-iibigan dito raw sa kulungan na buo. So yung kabataan mo at pagkabinata mo, masasabi mo bang mahayos, mahirap ang buhay, puno ng pagsubok? Totoo niyan, Miss Rhea. Nung time na yun, binata ako. Lulong rin po ako sa drugs. Pero ginamit ng Lord yung father ko para maging way, para ilapit niya ako sa kanya. Bago ang kabanatang ito ng buhay nyo, anong klaseng buhay meron si Rosalie? Hirap. Kasi maaga ako naulila sa nanay. So, bali, parang ako yung tumayo na pinakananay na kasi ako yung panganay sa 5 magkakapatid. Eh, yung tatay ko noon, kailangan niya magtrabaho. Naiiwan kami madalas. So, ako yung tatay at nanay sa namin. Tapos, dahil nga siguro wala akong magulang, wala akong nanay na gumagabay, tatay ko busy sa pagtatrabaho, yun din ang nagtulak sa akin para at the age of 18, makapag-asawa. Si Rosalie daw ang nagturo kay Epang na maging malapit sa Diyos. Nagkakilala sila noon sa isang Bible session sa loob ng kulungan. Tumatayo kasing isa sa mga tagapamahala ng Bible study si Rosalie. Kaya naman ang dating pasulyap-sulyap na si Epang, na in love kay Rosalie. Rosalie, pwede bang ikwento mo sa amin yung unang pagkakataon na nakita mo si Aurelius? Bali, kasi naggawain kami noon sa brigada nila. Hindi pa nga ako makapiniwala na siya. Kasi hindi siya mukhang preso. Pogi kasi siya. Yun. Nakita ko lang po siya, pero wala. Dead man lang po. Wala akong intensyon na kahit na Basta so nakita mo, maraming lalaki. Medyo napadouble siya, nailan ng tingin sa kanya, nakailang sulyap. Pero yun lang po yun. Ganun lang. Nung tinignan mo ba siya, nakita mo rin na nakatingin siya sa'yo? May time, nahuhuli ko siya na nakatingin. May time po. Ikaw naman, nung unang nakita mo si Rosalie, ano naman ang naramdaman mo? Napadouble look ka rin ba? Natunugan ko na parang... Hi? Diba ako ikaw? Sabi mo ikaw. Paano siya niligawan? Gano'n ka ba kadalas pumunta dito noong mga panahong yon? Ano lang po ma'am, tuwing Webes lang. Webes lang yun. Tuwing Webes. So formal kang nakakaligaw tuwing Webes lang? Hindi po. Sa telepono lang po. So sa telepono kayo nagligawan talaga. At pag dumadalaw siya ng tuwing Webes, paano ang ligawan mo? Anong binibigay mo sa kanya? Pag sinasalubong ko sila, nakuha ko yung mga gamit niya, tapos diretso na sa Bible study niya. Naging daan daw ang Bible study para mas lalo pang maging malapit si Epang kay Rosalie. Paano kanya sinagot? Sa telepono lang po. And finally, yung tawag mo yon sa telepono, paano mo tinanong si Rosalie? Sabi ko sa kanya, kung okay lang ba sa'yo, tayo na gano'n. So, pumayag naman po siya. Ano sinabi mo? Okay lang po. Well, kasi iniisip ko nun, sige na nga, bahala na. Dumalas ang pagkikita ng dalawa at madaling nagkapalagayan ng loob. At makalipas ang 4 na taon na sila'y magkasintahan, nagdesisyon silang magpakasal noong March 12, 2010 sa loob mismo ng Manila City Jail sa pamamagitan ng isang mass wedding. At mismong si Mayor Alfredo Lim ang nagkasal raw sa kanila. Sabi ko sa kanya, pag hindi pa kami nakasal, maghihiwalay na kami. Kasi bawal po kasi di ba na pareho kami naniniwala sa Lord, pareho kami nagbabasa ng Bible, tapos nagsasama kami ng mali.
Magkahalong reaksyon naman ang natanggap ni na Epang at Rosalie mula sa kanilang mga magulang. Nung una, galit na galit ako. Siyempre, matalino rin siyang babae. Kung bakit ba yung paanakuha niyang napili niyang mapapangasawa. Siguro, kalooban ng Diyos yun na makapamuhay pa rin siya ng normal at magkaroon ng sariling pamilya sa gitna ng mga pagsubok na alam natin na hindi maiwasan dumarating sa buhay ng isang tao. Sa dormitoryong ito ay may 36 na partisyon at dito, pinagkakasya ni Epang ang sarili habang nasa bahay naman ang kanyang asawa na si Rosalie. Ito, pangalawang anak na, pangalawang baby. Paano nangyari yun? Hindi, alam ko kung paano nangyari. Pero, siyempre, nasa loob, nasa labas, Meron po dalaw. may kwarto po kami. May kwarto dito. Bawal po makialam. So, pwede yun. Opo. Pwede. Conjugal. Kaya nakadalawa. Conjugal kwarto. Ang lahat ng inmates ay binibigyan ng pagkakataon na madalaw ng kanilang pamilya sa itinakdang schedule ng Manila City Jail. Sa mga inmates na may asawa, ang pribilehiyong kanilang nakukuha ay ang tinatawag na conjugal visit. Napakalawak ng kahulugan nito eh. Alam rito yung pagdalaw ng babae, siya na nakakulong na lalaki. Ito rin yung sa pagkakataong to sa conjugal visit, yung para sa mag-asawa na binibigyan natin sila ng pagkakataon na makapag-usap, no, sa conjugal visit na yun. Ayon kay Epang, sa conjugal room daw na buo ang kanilang panganay na anak. Pero paliwanag ng pamunuan, wala naman daw conjugal room sa loob ng mga selda. Wala kasi kaming place para dyan eh. Yung tinatawag natin kaninang conjugal room. Walang ganyan dito, no? Meron lang sila dito yung mga partitions, no? So siguro nangyayari yan sa loob ng conjugal visit siguro, no? At alam mo naman ang ating mga inmates, napaka-madiskarte yan eh. Ito yung sinasabi namin, lugar na kung saan parang partition yan eh. Partition talaga yan, no? Dito, dadalawin sila ng kanilang mga asawa. Dito nag-uusap sila ng masinsinan. Pero ang ganda dito kasi, nire-respeto yan ng mga taga rito. No? Meron silang batas diyan na kapag yan, siguro kanilang diskarte na yan kung paano yan. Pader at mga rehas ang laging nasa pagitan ng pagsasama ni na Epang at Rosalie. Kaya naman kailangan daw nila itong alagaan ng mabuti. Paano nyo na-maintain yung relationship? 5 taon na kayo together, pangalawang anak. Paano yun? Unang-una po sa Lord. Yung pagdadasal namin lagi, yung pagiging magapit namin. Tapos, yung katapatan lang ng bawat isa na siya, kahit nandito, hindi ako makadalaw, na mananatili siya na wala siyang tititigan na babae, kundi ako. Tapos ako naman po na kahit nasa labas ako, wala akong gagawin doon kundi mag-asikaso na ng anak. Lord, salamat po sa At kahit limitado ang oras ng pagsasama, mayroon naman daw mga paraan para umusbong pa ang ganitong klaseng relasyon. Pero people can make up for those limitations. Alam naman natin na shortened ang time ng pagdalaw. So in that time na short, they can try to be kind to each other. They can try to encourage each other, say good things para ma-build up nila yung isa't isa, di ba? Tapos may element rin ng pagkasabik. Since short ang time, they're looking for the next time that they'll see each other. Saan nyo nakikita patungo yung relationship nyo? Lalo na patuloy pa rin yung hearing ng kaso niya. 7 taon na siya dito. Hindi nyo alam kung kailan siya makakalaya. May mga pagkakataon na pinagkukwentuhan namin kung ano yung maaaring mangyari. Pag nasentensyahan ako, halimbawa, nandun ka pa rin ba? Tinatanong ko siya. So, nandun pa rin yung ano niya. Nangangako sa akin na hindi niya ako iiwan. Umaasa ka pa rin na makakalaya. Opo, kahit hindi makalaya, magkasama kami sa island. Basta magkasama kami, doon kami magpapatuloy ng gawain. Magbabible study po doon. O kaya, doon sa Muntinlupa. Basta sinet na po namin yung mind namin. Sa munting tahanang ito, binubuhay ni Rosalie ang kanilang 2 anak ni Epang. Mahirap man, handa naman daw siyang magtiis para sa asawang nakakulong.
paano nabubuhay ang isang misis na, the thought na nakakulong ang kanyang asawa? Paano tumatakbo may yung sideline po araw-araw? ako. Bali, may kaibigan po ako na nagtatrabaho siya sa isang brokerage. Nagpaprocess siya sa custom ng mga papeles. Sinasama niya po ako. So, yun ang racket mo? Yun ang racket ko po. Mahirap ba? O parang nasanay ka na rin? Tanggap ko na po. Sanay na po. Parang, basta mahal ko kasi siya eh. Kailangang maging matatag ang kalooban ni Epang at Rosalie sa kabila ng kaliwat kanang pangungutya ng ibang tao at matutuhan ang tamang timpla ng kanilang pagsasama. Kasi syempre makakarinig sila ng maraming criticisms. Magandang wag na lang pansinin yun. Tapos concentrate on themselves, on the family that they want to build para umunlad yung relationship nila. Kaya naman hindi nakalilimot si Rosalie na dalawin si Epang linggo-linggo at tuwing may espesyal na okasyon. Paano kung birthday ng anak nyo? Paano nyo sineselebrate? Pumupunta ka pa ba dito? O? Basta lagi kami nandito, basta kayang dalhin yung bata. Pinupunta po namin. Pasko, bagong taon, magkasama ba kayo? Pagka natutulog ako dito ng Pasko, ng gabi, ng 24, no, di ba pa? 24. Tapos yung mga bata, dadalhin po ng anak ko na malaki na, kinabukasan, sasalubungin na lang po namin dun sa So, labas. pinapayagan naman na magkatabi kayo? Opo, pagka 24, Valentine, saka January 1st. Yun yung mga special Pwede yun. occasion po. Oo, kaya nabubuntis. Kaya napuputo. Ang pag-ibig nga raw ay makapangyarihan. Hahamakin ang lahat, masunod lang ang nararamdaman. Di man magkasama, pinatunayan ni Epang at Rosalie ang kahalagahan ng totoong pag-ibig. Pwede ko bang hinga ng mensahe si Rosalie kay Aurelius at ang mensahe mo para sa iyong iniibig? Basta mahal ko siya. Basta kahit anong mangyari, nandito kami na. Saka hindi ako naniniwala na ginawa mo yun. Although nagkamali ka, naniniwala pa rin ako na may chance magkakasama tayo. Sige, anong mensahe mo kay Rosalie? Miss experience sa kanya. Mahal na mahal ko siya. Yung mga plano ko sa laya, handa akong tuparin yun para sa kanya. Susunod na Biyernes sa Tunay na Buhay. Paris Hilton, bibisita sa Pilipinas sa unang pagkakataon. Iba't iba ang ating mga karanasan, tagumpay man o kabiguan. Nasa sa atin na kung paano ito haharapin sa patuloy nating pagpapalaot sa buhay. Hanggang sa susunod na Biyernes, ako po si Rhea Santos. Pakinggan natin at kapulutan ng mga aral ang bawat kwento na hango sa tunay na buhay.